May batang ayaw pumasok sa daycare. Kanina binibihisan ko siya. Madilim pa. Sabi niya bak daw kailangan niyang pumunta sa daycare. Gabi pa. Lagi naman niya in-explain sa kanya na nowadays yung ating panahon ay madilim. Pag summertime naman, papatulogin mo ng maliwanag pa. Sasabihin din niya na bakit ako matutulog, maliwanag pa. Diba? Gulo-gulo. Ay, nako, yung panahon namin. Ay, natanggal yung cover. Hindi ko naayos. Lagay. Ito oh. Ayan. Sorry lang. Hindi ko naayos kay kahapon wala akong dalang gloves at sobrang lamig at malakas din ang hangin kagabi. At it will continue today. Yes, I saw it. Yeah, sabi ni Pars, careful and don't go anywhere na malayo kay delikado din ang panahon namin today, kahapon at ngayon. I don't know kung tomorrow ay okay na. Nakakatamad pumasok pag ganitong panahon ba? Oh, parang ang sarap na lang na sa loob ng bahay. Hindi kailangan lumabas. Hulog ka lang, manood ka lang ng Netflix, pero hindi. Pag hindi ka din gagalaw, wala din tayong sahod. At may mga nag-aabang, lalo na ngayon, Pasko na. Kailangan madaming bala. Kaya ang mga pamasko, okay, go inside. Ay, grabe yung hangin, ang lakas. Yung feeling ko, tinutulak ako eh. Lamig pa. Ay, ay, ay. Sana konti lang yung lilinisan ko. Okay. Ang hirap mag-vlog. Feeling ko nalulunok ko yung hangin. Di pa umabot dito sa Kotka ang storm. Kay sa Facebook, madami akong mga friends na taga Helsinki ba. Umuulan na naman ng snow doon at ang lakas ng hangin. Nakalagay na naman sa caption nila, Finland storm. Dito malakas lang yung hangin, wala pang snow. But kanina sabi ni Pars, ay uulan daw ng snow. Sana wag. Chinek ni Pars kanina umaga ano yung weather namin today. Pangit kaya ito, malakas ang hangin. Nasa loob ako ng hotel at yung sa bintana ng mga kwarto ba, naririnig ko talaga yung ingay ng hangin doon sa bintana. Uy, ano ba yan? Uy, parang natutumba ako sa lakas ng hangin. Oh, nagbalot talaga si Maring Queen kay kanina umaga. Nilamig yung tenga ko. Ayan. Dating gawa. Pick up kay Mixo. Parang alas 6 ang uwi ni Pars ngayon. Pag maaga si Pars ngayon, papunta ako doon kay Tokmani Bean natin. At kay Mr. and Mrs. Bean. Baka meron akong maharbat doon ba kung maaga si Pars. Pero pag hindi maaga si Mr., hindi rin tayo makakapunta doon. Ay, saglit nga lang. Nakita ko yung second hand shop. Punta muna ako dun. Sisilipin ko kung meron silang gown. Okay. Naalala niyo po yung binili kong gown dyan na yung pink ba? Diyos ko, kahapon sinukat ko. Kay malapit na magtibo si Vinis, yung anak nila Ate Chris, next month katapusan. Tinanong ko kung ano yung attire na susuotin. Dress lang naman daw, yung formal dress ba. So yun sana yung aking plano. Kuya, pagsukat ko kahapon, yung zipper sa likod na bukas, oy, sira. Kaya tignan natin dito ngayon. Ay, may gold sila na ano. Magkano man to? 2 euro. Pula, madami man akong pula.
Gold lang. Doon ako sa may damitan kung meron. Check ko doon kung meron ako makuha na dress. Tumutulog ang aking sipon. Ay. Asan man yung dress nila dito? Dito ko man yun kinuha dati. Yung palas na nila na sale ba? Wala naman silang gown. Parang wala na. Ano ba to dito? Ay, ito. Ito, oh. Ang ganda din naman nito. Yung kulay niya. Ay, nice. Magkano kaya to? Check mo. Check ko nga yung price. Ang tanong kung magkasya sa akin. Baka hindi rin magkasya. 12 man. Mahal pa. Ano man size nito? Wala man nakalagay na size. Ganda siya, oh. Ganyan. Diba? Para maiba naman yung kulay ba? May pagka green. Green ba to siya? Ito yung gusto ko. Kaya lang parang natakot tuloy ako. Baka sira na naman yung sira na naman yung zipper niya sa kalikuran. Lambot naman ito. Ano to? Ah, veil. Para sa kasal. Grabe yung simpleng veil. Para sa kasal. Kakasal ka ulit, Mars? Wala. Yun lang yung kanila. Gown. Ang pangit man ng mga display nila ngayon. Pag summertime, madaming maganda nga mga gown. Pero pag mga ganito, winter time, ang pangit man ng mga display nila. Uy, bihira ka lang makakita ng magaganda. Maliban lang dun sa center talaga. Parang bit ko magpalda. Nice siya, oh. Bagsak. Tapos mag-boots ka. Ay, malaki. XL pala yan. Hindi naman ako kalakihan, Mars. Nasa ano lang ako. Nasa M. Pero yung size niya, pwede naman siguro to sa akin. Green up, pero meron na akong green na palda. Pang summer ko, labas na nga ako dito. Hindi rin naman ako bibili. Kaya wala yung gown. Yung gown ang hinahabol ko ba? Kay next month, sa birthday ni Binis. Ay, uwi na tayo. Hala, start na yung ulan. Ito na. Kapin ko na si Mikso. Di lumabas ang mga chikiting today. Madilim na sa ating vlog. Nakita ko si Mikso sa bintana. Yan, okay. Kanina, malakas-lakas ang hangin. So, ayan. Asan ang ating Mikso? Tingnan natin sa labas ba sila o sa loob. Meron mga nakakala ko si Mikso. Hindi pala. Ay, nasa loob pala sila ng ano, daycare. Hindi sila lumabas. Pero bakit may isang bata dun? Parang yun yung classmate ni Mikso ba sa dati niyang daycare. Yung maliit na bata, yung lalaki na tumakbo. Asan si Mikso natin? Nakita ko kasi siya sa bintana. Sana siya yung aking nakita. Hindi lang muni-muni. Hindi sila lumabas ngayong hapon kay ayun nga, malakas ang hangin. Okay. Ano? Ha? Your easy is working. Tinatanong niya kung bakit wala ang easy. Oh yeah, here. Okay, open. Oh, put this. Put this. Okay. Para hindi malamigan yung ano mo. Yung liig. Ay, hindi mo ganyan. Ay, nagbinulakbol na po ni siya ay. Okay. Put it properly. Kay outside is very cold. Windy. Right. Right.
Ay, nako. Oh! Yung... hindi na yan naayos. Pauwi naman tayo. Hindi naman tayong pupuntahan eh. Okay. Let's go. Ito, pamana pa to ni Miggy. Napunta kay Gavin. Ngayon kay Nixo. Okay, now. I don't need any help. Okay. Right. At dito, i-check ko daw kung merong gamit si Nixo dito. Hindi ba to sa... Nixo ba to? Ay, hindi to kay Nixo. Ayan. I-check ko lang. Dito kasi nila sinasampay. Pag sobrang basa yung mga gamit ng bata like gloves or pants or kahit yung jacket nila. Ano yan eh? Yung dryer. Ay nako, iniwan na ako ng Nixo. Nagtanong na naman siya, ano daw gagawin namin sa bahay? Sabi ko wala kay wala tayong magawa sa labas, madilim. Asahan nyo na po, pag winter time, lagi kaming nasa loob. Kay yung dilim namin dito, 6 hours a day lang pag winter time. So, labas tayo ng alas 8, madilim. Paglabas din natin ng work, madilim na. Oh, iniwan na ako ng Nixo. Sana close yung gate dun. Iniwan na talaga ako ni Nixo. Excited lumabas. Hindi man nakalabas ngayong hapon. Pero kanina umaga daw ay nag-play sila. Diyan lang oh, hindi sila pinalabas kay madulas yan eh. Yung sobrang basa tapos nag-dry. Hindi pinalabas yung mga bata. Ala! Asan si Nixo? Ay! Ay naku! Don't do that! You scared me! You don't do that, Rakas! Don't play like that, okay? Ay nako! Ito naman, akala ko kasi, minsan kasi itong gate, may mga lumalabas, pumapasok, hindi nila sinisirado. Mikael ha, don't do that and you can't go out the gate without me or your hoytaya. Okay? Itong batang to. Hi, Dick. Yes? I'm a man. No, nag-hide ka, Manggod. Let's go home na. Nakakatamad yung ating panahon. Mag-alas 6 na. Napakain ko na si Mixo. Nagustuhan niya yung luto ni Pars natin. Grabe man yung ilong ko. Ay, non-stop yung tulo ngayong araw na to. Lalo na sa work kanina. Kaya ngayon, sumasakit ulo ko. Kay yung, ano ako ba? Yung lilinis ko lagi yung aking ilong. Tapos, naapektuhan naman yung aking ulo. Ano daw? Di mo na maintindihan yung pinapaliwanag mo, Mars. Kay, grabe to. Pinakahit ko talaga yung may sipon at ubo. Ang ganda pala nitong flower na to, oh. Ayan, oh. Ganyan pala yung bulaklak niya. Ang dami. Na-amaze ako dito. Bigay to ni Bianan eh, nung Father's Day. Hala! 10 days na to siya. Hindi pa siya dead. Or lagpas na 10 days. Lagpas na 10 days. Pero grabe, buhay na buhay. Nilagyan ko lang ng tubig at kinat ko yung naluma doon sa stem niya. Ganyan siya, o para siyang rose. Pulang-pula. Ganyan pala yung bilhin ko para mas maganda at matagal, ma-dead yung kanyang flowers. Dami akong titiklopin doon na labahan. Kay kahapon naglaba kami ni Pars. Ngayon kailangan ko tiklopin. Tapos dito naman may kailangan ko i-check yung bag na to. Ito ba oh? Kasi yung mga gamit ni Mixo na pang winter time, kailangan ko i-check kung ano yung kulang. Ay, nako. Kay ito na nga, palamig na. Dalawa na yung kanyang winter jacket. Kay ito, yung binigay din sa kanya. Ito, parang bago pa man ito, uy.
Yung jacket niya ngayon or yung whole body niya ngayon na jacket. Last year, maliit pa. Ngayon, tumatangkad na si Mixo natin. Anong size ba to? Wala mo, ano? 110. Hala, 110. Kasi ano na siya ngayon, 112. Paliit na to sa kanya. Hindi na pala to magamit next year. Ito, nakalimutan ko to ba? Buti na lang, nahulog kanina kasi meron akong kinuha dun sa harap niya. Sabi ko, ano ba to? Sus, mga jacket pala ni Mixo. Yung sa daming nagbibigay ng damit kay Mixo, di ko na maalala yung iba. Alam niyo po kung anong naisip ko? Magbibenta ako doon sa second hand. Yung mga damit ni Mixo na hindi niya na ginagamit. Kasi madaming malalaki doon na. Masyado pang malaki kay Nikolay. So, ibenta ko na lang. Ito. Tapos, ang dami niya ng jacket. Ay, ano ito? Hindi ko nga ito na alala na may ganito pala siya. Maliit na din to sa kanya. Tapos, pink. Bakit pink to? Hindi man to kay Ellen. Jesus. Labhan ko yung mga gloves. Ito okay. Lagi na lang to na mawala ng gloves si Mixo. O diba? Kakalaba ko lang kahapon. Lalaba ulit ako. Ay, may mga pants. Kunin ko nga itong mga pants. Because Mixo need pants. Alam, magkasya na pala to sa kanya ngayon. O, diba? Kung nahulog kanina, ay hindi na naman to ano sa kanya, masuot. Mga pantulog. Ito pants. Hindi ko talaga maalala kanino to galing. Tapos meron pa dun. Marami kasing nagbibigay sa kanya. Hanggang hindi ko na maalala kung sino ang nagbigay. Ito labahan ko nga to para magamit niya ulit. Para magamit niya ba. Kung ayaw niya, I don't think so magugustuhan to ni Mixo kay nowadays nga, sabihin ko sa inyo. Si Mixo natin, gusto niya na lang ay mga dinosaur yung sinusuot niya. Pag hindi dinosaur, nako, mag-aaway kaming dalawa. Lagay ko nga ito sa washing bin para mag-dry ba. Ito, bago pa to ba? Wala pang sira. Pero hindi pa nga to siya nagamit dalawa na ang kanyang full body na jacket. Ito. Ayan. Ano ko to? Yes? You still want margarine? Yeah, because I don't like when it's mango. Okay, I will put margarine. Like you he bought it. It's yours. I forgot that you have a lot of clothes. I need to check some of it. Yeah, and some of it you still can use. Yeah. Maganda diya auto. Anita. Ay auto. Okay. You like that? I can wash it. Kasi ito, minsan, siya na yung may gusto ko. Ano yung susuotin nyo. At hinahayaan ko na lang din kay sabi nila, yung mga kaibigan ko, mga kaibigan ko, mga anak nila, ganyan din na stage na kung ano yung gusto, yun lang daw. Like, si Miggy dati, mga dinosaur. Kaya dati, ang daming dinosaur ni Miggy. Ngayon, andito na kay Mixo yung iba. Yung iba naman ay napaimigay na dun sa ibang mga kakilala ni Ate Julie. Ganitong stage, 4 years old. Ano naman kaya ang next gusto ni Mixo, no? Next year? Kasi 5 na siya next year Ano kaya ang trip na naman nito? So, every year tayo magpapalit nito ng gusto ni Mixo. Gusto niya to, itong biscuit na hapan korpo. Ano man yan sa English? Ay, hapan korpo. Tinapay po yan siya actually. Kaya lang, parang ginawang biscuit. Ito
Ayan. Healthy bread po yan siya, pero crispy siya, super crispy. Hindi ko rin siya matawag na tinapay. Kasi sabi ni Pars, hindi man daw yan siya tinapay. Ito. Kaya pala nagustuhan niya to kasi dinosaur. Kaya pala. Mga dinosaur, pasok yan sa trip ni Mixo. Ito, labahan ko to. Labahan ko to kay yung iba. Titignan ko. Lagay ko lahat dun sa kerpis. O yung sa sikanhan na pwede ka magbenta yung pinupuntahan namin ni Mixo ba, yung mga ukay-ukay dito. Meron kasi yung ukay-ukay dito na donate nila, like yung sa Goodwill, yung sa FIDA, yung pinuntahan natin kanina, tapos UFF, yung mga ukay-ukay na yun na shop, ang mga benta nila ay donate. Pero itong pinupuntahan namin, dito sa amin, ikaw yung mag-display. Ang pagkaalala ko, ang bayad ay 28 euro per day. 28 euro per week. So, itatry ko ibenta yung mga hindi na gusto ni Mixo. Para maka-income si Maring Queenie. O, ibili ko na naman kung ano ang gusto ng ating Mixo. Yan, alas 7 pa lang uwi ni Pars. Inaantay ko siya. Kaya gusto ko bumisita kay Tokman Bean. Yung tinapay namin, isang na lang ang natira dun. Pack. Alam niyo naman dun sa Tokman Bean ko, pag wala akong tinapay dito sa bahay, doon ako nakakakuha talaga ng tinapay. Dumating na din si Pars at gugora tayo doon kay Tokman Bean. Baka sakaling meron tayong makuha kay medyo ano-ano na yung day ba? Ano ba ngayon? Thursday. Thursday na dito ngayon. So baka merong laman na yung Mr. Bean. Lunes, Martes, Miyerkules, wala pang masyadong laman ang Bean yan. Usually, pumupunta talaga ako sa Mr. Bean dito ay Thursday, Friday, or Saturday, ganyan. Dati, Monday, pumupunta ako dun sa malaking Mr. Bean. Kaya lang, yung Mr. Bean ko dun, Tuesday naman, Monday naman ang kanilang tapon. Monday morning. Hindi na gaya dati na every Tuesday ang pick up ng kanilang Mr. Bean. Sayang dati ba, every Monday kami nila Shabby dati namamasura kay daming tapon. Yung dati na kami ni Shabby ay namamasura every Monday, grabe yung mga harbat namin. Ngayon, Thursday, Friday, Saturday na lang talaga yung bonggang-bongga doon kay malaking Mr. Bean ko. Minsan wala din kay mga sira na din yung tinatapon, yung mga gulay-gulay. At ito, hulaan ko anong makukuha ko kay Mr. Bean ngayon. Tinapay. Mangunguha ako ng tinapay doon kay Mr. Bean dahil wala nang tinapay para may stock kami ulit. Okay. Tokman Bean tayo. Nilalamig ang kigol ni Maring Queenie. May makuha kaya tayo ngayon? Parang wala tayong makuha dyan ngayon ah. Bakit yung mga takip ni Mr. Bean ay sira? Tinapay. Walay talaga. Hindi nagkamali si Maring Queenie. Huwag na lang ako ng tinapay. Wala. Tama ang hinala mo, Mars. Tinapay ang maiuwi mo. Nahulog pa. Nahulog ko yung tinapay. Yung kuha lang ako ng 3 kaya hindi man din namin
maubos kung madami din yung aking kukunin. Yung aming freezer doon mapuno pa. Hindi naman siya tinapay pero wala na akong mapaglagyan sa aking tinapay kung dadamihan ko. Hindi ko na nakalkal yung unang binuksan ko kay yung isang sako doon mga Mars and Pars. Ang bigat. Hindi ko magalaw. Ano kaya yun? Parang lupa. Dahil yung sako nabutas. Tama ang hinala nyo. Hindi nagkakamali. Pero at least, kahit tinapay lang yung nakukuha ko dyan. Malaking tulong na yan. Anong klaseng tinapay ba to? Uy, kaura. Oh, healthy siya na tinapay. Hindi yung white. Naks. Oh, ano? Uwi na tayo. Ay, kay Mrs. Bean pa pala. Yung Mr. and Mrs. Bean ko dun, baka meron akong makuha din. Okay, dito tayo sa ating single bean. Meron kaya akong makuha ngayon dito. Biyayaan mo ako, Lord. Wala man tong laman. Dito. Ayan, black bag. Kuha ako ba? Ano ito? Tingnan natin yung kuha natin. Hala! Uy! Onion! Tapos lemon. Ito. Ano ito? Ay! Avocado! Ay! Nasurtihan ko na rin sili. Ish, nahulog. Ish. Patay. Nagsihulog na. Okay, kaya itong avocado. Bukas eh. Wala na, surtihan si Maring Queenie. Sabi ko nga sa inyo eh, diba? Na wither-wither lang yan si Mrs. and Mr. Bean ko. Okay pa kaya to. Malambot naman. Sa bahay ko na yan tignan. At least, may iuwi ako ngayon. Hindi ako bukya. Ay, finally mga Mars. Hindi bukya si Maring Queenie. Diyos ko. Kapa-kapa lang si Maring Queenie doon kay madilim man. Pero ito, ano ba itong plastic? Kumarket plastic. Tapos, yung mga itatapon, nakalagay pa sa plastic. Hala! Uy, sana okay pa yung avocado. Kaya usually, ang lagi kong nakukuha sa avocado, yung lata na ba? Tapos, yung nakuha ko, nahulog pa. Mas lalong nalambot na yun. Ay, thank you, Lord. Yung sibuyas pa lang, malaking tulong na yun. Bibili pa naman sana ako bukas ng sibuyas kay paubos na yung sibuyas ko dun sa bahay. So, ito, uwi na tayo. Ay! May nakuha pala akong mystery grocery bag dun sa market. Puntahan ko muna yun. Pick up ko na lang para hindi na ako pabalik-balik mamaya. Okay. Mystery grocery bag tayo. Mura lang yung aking mystery grocery bag na yun. Ano kaya ang laman ng ating mystery grocery bag? Moy! Ito ba yung kasya dito? Moy! Rescue. Pesonen. Okay. Ayan. Wait daw, wait. Parang stricto yung tindero.
to? Naloka ako dito. Langya. 3 euro yung bayad ko. Tapos ang laman ay ano ba to? 3 pakete. Naloka ako dito. Diyos ko. Jeez. Kaloka. So, tagwa 1 euro yung isa nito. Karta no, Diyos ko. Naloka naman ako dito sa binayaran ko. Uy, so at least may cheese ako. Check ko nga yan sa internet kung magkano yan. Bakit tag 1 euro ang binayaran ko per per piece. Meron din pala siyang nakuha. Kasi yan siya nakapila din yan siya. Kanina sunod ko. Tapos ayun nga. Narinig ko din rescue. Tapos yung pangalan, ganun lang naman ang namin, code. Rescue apps or mystery grocery bag or yung Ulatus kasi. Tapos pangalan. Kaya sa akin mas easy na sa akin yung rescue, pesonin. Kasi ilang beses na ako nagkamali ba ang sinabi ko mystery grocery bag. Kasi nagba-vlog ako and then yung nababanggit ko is yung mystery grocery bag. Meron yung 2 beses sabi ng tindera dun sa kabila sa Karhula ako nakakuha. Sabi niya mystery grocery bag. Sabi ko Ulatus kasi. Na English ko I think na-vlog ko yung isang beses na sabi ko mystery grocery bag or hindi ko natuloy. Parang nabulal lang ako that time. Pero 2 beses talaga ako nakasabi dun sa tindera. Kasi bago yung tindera, sabi ko mystery grocery bag. Kaya minsan na sinasabi ko na lang ngayon is rescue apps para hindi na ako mahirapan ba tapos besonin kay hingiin man, tatanungin man nila kung kaninong pangalan o anong pangalan, pesonin man lang ang andun sa aking Gmail. So yun yung titignan nila. Ang dami nung isa bakit yung akin 3 cheese lang, tapos yung isa yung kasunod ko madaming laman yung bag niya. Paano siguro pa iba-iba kay yung una kong nakuha yun lang talaga, isa lang, tapos maya-maya, meron na naman ulit. Nag-pop up na naman siya sa cellphone ko Hindi na ako kumuha ulit kasi sa isip ko baka pareho lang din to sa nakuha ko ngayon kay yung last time. Ganyan ba? 2 ang kinuha kong mystery grocery bag. Ang ending, same lang ang laman. Kaya natuto na ako na isa-isa lang. Pero mystery nga, hindi natin alam kung ano ang laman per bag. Yan yun, natawa ako sa per bag. First time ko nakakuha na ang bayad ay tag 1 euro. Check natin mamaya magkano yan. Bahay na. Ay, lakas. I was laughing. The rescue grocery. Yeah? Why? 3 euro. Okay. Is that so small? Yeah, for the first time. Is this expensive cheese? Cheese is quite expensive, no matter what. How much this? This is 400 gram. Something like maybe like, let's say 3 euro a piece. So I paid 1 euro per Yeah, piece. yeah. Can you check how much this? Okay. Kartano juusto. I was laughing when I received it. It's like, what? Really, really shocked. Yeah, for the first time, it's just 3 pieces in my bag. Natawa ako. Oh, I got bread. How much is one? 400 grams. 400 grams. It is 665. So it's expensive. It is. Oh, it's like Oh. 18, 19, almost
almost 20 euros. This tree? Niin, What the? more than 19 euros. So, hindi pala ako lugi. Kay tag 6 euro and 65 cents. 65 cents. So total amount is almost 20? Or, almost 20. 19. okay. 1995. Okay, so it's just 3 euro. No, not bad. So, 1 euro per piece. Maybe we need to put freezer? Yeah. Freezer. Freezer too. Yeah. One you may leave for use. Bread. Oh, We don't have bread. we don't have bread anymore, not so much. You know, I think we have only one. Yeah. There. Yeah. And white bread is like short. Yo. What's that? Lemon. A lemon. Oh, I think it's still fine. It's fine, it's only the peel, the Ganyan lang cover. siya, oh, pero okay pa to. But when you open it, it will be And yung avocado, hala. Ngiklata naman tong isa, oy. Nasobrahan. Kalata kay na ano man kanina. Nahulog. Ay, si Mars. Ay, okay man. Okay pa siya. Hala. Oh, not bad. Isi-shake ko to bukas sa umaga kay nabuksan ko na. Ayan, oh. Nahulog kasi siya kay yung plastic. Butas. Plastic, uy. Tapon sila sali ng plastic at ito, grabe. Not bad. Wala ba itong sira itong onion na to? Bakit? Na ano to? Tinapon. I-check ko nga. Kailangan ko din ilipat to. Ayan. And I follow na your advice mga pars na yung garlic, onion ay wag nang ilagay sa ref. So, hindi na ako naglalagay ng onion and garlic sa freezer, pati luya. Freezer. Ref pala, sorry. So, nilagay ko na siya doon sa pantry cabinet namin. Kaya lang, maliit man yung aking lagayan. Aking box. Ito na lang kay pilian ko yung ating onion. Grabe. Ayan o. Nagpa-onion si Mr. Bean. Not bad. Ay! Nahulog na, Mars. Mars, yung trabaho mo, Mars. Nalata na yung mga pagkain, Mars. Check ko muna to kung okay pa. Ay, may lata. Kaya siguro nila tinapon kay may sira siya. Pero okay pa to, oy. Ayan, oh. Tinapon lang nila kay ganyan yung aura. Tapos dito. Pero ito, soft na siya. Pero okay pa siguro to, oy. Ayan, oh. Isa pa lang yung nahawakan kong sira. Ah, dalawa. Dalawa yung sira kasi yung mga customer, pag may sira, hindi yan nila bibilhin. Ito, tatlo pala ang sira. Kahit naman ako, pag bumibili ako ng vegetable talaga or fruits sa shop, pinipili ko din yung okay pa ba na walang lata. Kay sayang din naman, di ba, kung bibili tayo ng may sira, tapos pagdating sa bahay, hindi mo naman siya makain agad. So, why buy na sira na, di ba? O, ganyan. Ganito kadami ang nasave ko mga sibuyas. Tapos, tatlo lang yung tapon. Pero I think okay pa to. Okay pa siguro to kay hindi naman siya as in yung lata talaga. Oh, hindi naman siya as in lata. Okay pa man siya. Okay pa, uy. Grabe naman yan sila kaarte. Pero alam nyo na, customer is always right. Ito, ito wala na siya kay
Tanggalin ko na lang yung sira niya. Okay naman. Ito, wala mo to sira. Yun lang naman pala eh. Hindi naman pala siya as in yung sirang-sira talaga. Ayan, uy. Isa lang talaga. Sa dami-dami. Bakit isa lang nilagay nila? Not good idea. Namimili pa si Mars. Not good idea. Ano pa pala gusto mo, Mars? 5 pack ng sibuyas. Ayan yung harbat natin today. Pero tama talaga ako doon kay Pokmanidin na ang makukuha ko ay tinapay. Kaya ang unang itapon lang tinapay. Pero wala pa masyadong tapon si Mr. B natin. So, ayan, thank you Lord. At least, kahit pa paano, nakatipid ako. Dami man o konti, at least, nakasave pa din ako. Ayan, o. Okay pa itong mga to. Diba? Ayan, o. Ganyan siya kadami. Si Mixo, pinapatulog na. Ay, bukas niyan, pag gisingin, sabihin na namang pagod pa. 9 o'clock kasi namin yan siya pinapatulog. Tapos minsan sinasabi niya pang antok pa daw. Kaya ito, aga nilagay ni Pars doon.